Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, patrol at ground activities sa Likas Island sa WPS patuloy na pinalalakas ng AFP. Mahigit 516 million pesos na halaga ng droga sinunog sa Cebu. Namataang low pressure area sa loob ng bansa posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinagpatuloy ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagpapatrolya at ground activities sa Likas Island nitong Huwebes bilang bahagi ng pagtitiyak sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, kabilang sa aktibidad ng ship-to-shore operation, direktang pakikipag-ugnayan sa mga tropa at morale-boosting engagements. Bahagi ito ng pinalalakas na presensya sa Kalayaan Island Group o KIG at pagpapakita ng suporta sa mga sundalong nasa malalayong destinasyon. Ang Likas Island ay isa sa mga islang okupado ng Pilipinas sa WPS at may mahalagang papel sa maritime situational awareness at pambansang depensa. Kamakalawa nang magkaroon rin ng maritime patrol ang AFP sa Parola Island sakay ng BRP Andres Bonifacio PS-17 para sa koordinasyon at masiguro ang seguridad sa lugar. Binigyang diin ng AFP ang patuloy nitong paninindigan sa kapayapaan, regional stability at pagsunod sa rules-based international order sa pagtatanggol sa ating karagatang sakop. Sinira ng mga otoridad sa Cebu ang higit 80 kilo ng shabu at iba pang iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 560,402,548 sa ceremonial burning nitong Huwebes, June 5. Sinunog ang 82.34 kilo ng shabu, 3.4 kilo ng marijuana, 15.7 ml ng nalbuphine hydrochloride at 16 ml ng ephedrine sa thermal facility ng Cosmopolitan Funeral Parlor sa Junquera Street, Cebu City. Ayon sa PIDEA 7, ito na ang pinakamalaking volume ng droga na sinunog sa rehiyon mula 2017. Nilinaw ni PIDEA 7 Director Alex Tablate na hindi ito nangangahulugang dumami ang supply ng droga kundi patunay ang mas pinaigting na operasyon at mabilis na aksyon mula sa mga korte. Dagdag pa ni Pro 7 Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, malaking epekto sa kapayapaan at kaayusan ang naisalbang buhay mula sa pagkalat ng naturang droga. Paiigtingin pa nila ang kampanya kontra drogas sa rehiyon. Posibleng maging isang ganap na bagyo ang low pressure area o LPA na namataan sa Philippine Area of Responsibility o PAR kaninang alas 2 ng madaling araw ayon sa Pag-asa. Kung sakali, ito rin ang kauna-unahang tropical cyclone o bagyo na papasok sa bansa ngayong taon. Ayon sa 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng Pag-asa, alas 8 ng umaga huling namataan ang LPA 480 km east ng Eastern Visayas. Kung magiging bagyo man ito, papangalanan itong Bagyong Auring. Posibleng mabuo ito ngayong darating na weekend habang patuloy pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, pangunahin na sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.